Ngayong gabi po ay tinatawag nga po nating rest time natin sa presensya ng Panginoon. At alam niyo po, ako mismo ay excited dun po sa ating pag-uusapan. Kasi sa 66 book na meron sa Bible, naklat sa Bible po, isa po ito sa marami akong nakitang mga gagandang ginawa ng Panginoon, mga himala. Kaya ini-encourage ko po kayo na basahin niyo po ang book of Joshua. Yun po ang pag-usapan natin ngayong gabi. At alam ko mula dito ay marami tayong matututunan. Marami tayong makuhang kaalaman. Sabi nga, mayaman ang salita ng Diyos. At ako'y naniniwala mula dito, ito ay matutunan natin maisa pamuhay po natin. Tsak na yung ating buhay ay mas mapapanuto, mas mapabuti dahil ang Diyos natin makapangyarihan tapat. At sa bawat pagsunod sa Panginoon, sa bawat pakikinig sa kanyang instruction, doon kumikilos at nagkakaroon ng himala. At mula po dito sa babasahin po at pag-uusapan natin, tayong lahat ay makaka-relate. Are you excited po? Sige po yung lahat ng nakapagbasa na o nabasa na ang book of Joshua, kindly say amen. Doon po sa ating comment section po. Kung nabasa nyo na po yung kabuuan ng book of Joshua. Salamat po sa Panginoon na tayo ay malaya po ngayon na makapag-aral ng kanyang mga salita. And I do believe sa ganito mga platform ay kumikilos ang ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Tayo po ay humingi ng guide sa Panginoon, nagsimpanalangin. Father God in heaven, we acknowledge your presence, O God. Malayong kumikilos sa aming kalagitnaan. At alam po namin mula sa iyong mayamang salita, kami po ay inyong tuturuan, palalakasin, bibigyan ng kaalaman, Panginoon, at higit sa lahat. Guide kami, Panginoon, kung paano kami dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. Wala man kami sa panahong iyon, pero yung way po na kanilang ginawa at yung pangyayaring iyon ay may kinalaman din po sa aming mga mananampalataya sa panahong ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, tinadakila, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po. Ang aklat po ng Joshua ay pang-anim. Pang-anim na aklat po sa libro o sa Bible at kung saan makita po natin dito yung transition po ng mga Israelita mula doon sa sa wilderness, patungo doon sa lupang pinangako o sa promised land, sa Canaan. Ito po ay nasabi nga ang aklat ito nakapangalan mismo kay Joshua o kay Josue. Siya po yung pumalit kay Moses. Ang una talagang nag-lead sa mga Israelite mula sa Egypt ay si Moses. At nung namatay na po si Moses, ang pumalit sa kanya ay walang iba kundi si Josue, kung saan sa librong ito, sa aklat ng Josue, dinetali kung paano natalo ng mga Israelita ang maraming kaaway, kung paano nila tanggap yung kanilang, yung pinangako ng Panginoon sa kanila, at kung paano nila natutunan na magtiwala sa Diyos. Okay? Joshua po ay nagtuturo din na sabi nga, ang tagumpay ay mararanasan, lalo na, sabi nga sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Joshua teaches that victory comes through faith and obedience to God. Napakahalaga po nun, Sa ating pong lahat, alam na natin yung katotohanan na sa bawat pagsunod sa Diyos, sa bawat pakikinig sa Kanya, sa mga instruction niya, tsaka ang dulo nun ay victory. Makatagumpayan, di po ba? Sige po. Dito po sa chapter 1, makikita po natin na si Josue, Joshua becomes Israel leader. Siya na yung magiging tagapanguna ng mga Israelita. Siya yung maglilid sa mga Israelite. After nitong mamatay nga ni Moses. Siya yung in-appoint. Ang nag-appoint mismo sa kanya ay ang Diyos. Papunta doon sa Promised Land. At dito makikita po natin na sinabi mismo ng Diyos kay Josue, sabi niya, God tells Joshua to be strong and courageous. Joshua chapter 1 verse 9. At dito rin makikita natin yung highlights sa chapter 1, the Israelites prepared to enter the land of Canaan. Okay? Isipin niyo po mismong ang Diyos ang nagsabi kay Josue, lakasan mo ang iyong loob, magpakatatag ka. Okay, at sinabi pa niya doon na sasamahan siya ng Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, kapag mismo ang Diyos nagsabi nun sa iyo na sasamahan ka doon sa paglilid, sa paglalakbay, grabe na yun. Yung tao nga lang na alam nating maasahan at sinabi niya sasamahan kita, taksan mo ang iyong loob. Ito pa kaya, ang mismong ang Panginoon ang nagsabi, be strong and courageous. At kung paano niyang sinamahan si Moses, sasamahan din niya itong si Josue. At dito nga, makita sa chapter 1 kung paano yung preparasyon na kanilang ginawa papunta sa Canaan o sa Kanaan po,
Ano pong aral ang makikita natin sa chapter 1? God calls and equips new leaders for His purposes. Ang Diyos pala ay tumatawag at sabi nga dito, nagtatalaga ng leader para sa kanyang layunin, sa kanyang purposes. Sa ating panahon ngayon, di ba meron din mga tinatalaga na leader po, mayroon din ina-appoint ang Panginoon at maaari na yung pastor mismo nagsabi na ikaw yung pasunod, pero directly talaga, galing mismo yon sa Panginoon. Kaya yun talaga, tumatawag ang Panginoon. Ang tanong ko lang ngayon sa iyo, kapatid, tinatawag ka rin ba ng Panginoon? To lead a life group? To lead sa isang ministry? Pinatawag ka rin ba ng Panginoon? Kasi ang Lord, sabi nga, ang tumatawag. Sa chapter 2, Rahab and the spies. Diyan naman po makikita natin, si Rahab, siya po ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ayan. Nagpadala si Joshua ng 2 espiya sa Jericho kung saan nakilala nila itong si Rahab. O si Rahab sa Tagalog po At tumulong sa kanila. Dito sa 2 espiya. Makikita po natin sa chapter 2 na itinago, Rahab hides the spies and declares her faith in Israel's God. Alam ni Rahab at kilala kung sino ang Diyos ng Israel. At nakita nila kung ano yung mga ginawa ng Diyos ng Israel sa mga ibang bansa, sa mga ibang bayan. At kinikilala nitong si Rahab ang Diyos ng Israel. Okay? At tinulungan niyang magtago itong 2 espiya sa bubungan ng kanilang bahay. Itinago niya talaga. She and her family are spared because of her faith and kindness. At nung kinausap, makikita po natin doon sa kwento na kinausap ni Rahab itong mga 2 espiya at nagkasundo sila na kapag dumating na yung pagsandali, nalulusob ang mga Israelite doon, ay hindi gagalawin. O sabi nga, hindi isasama doon sa lilipulin itong si Rahab at ang kanyang pamilya. Okay? Naligtas siya dahil sa kanyang pananampalataya at kabutihang pinakita sa 2 espiya na pinadala ni Josue. Ano pong aral ang makikita natin dito? God's grace is available to all regardless of their past. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ano man ang iyong nakaraan. Gaya po nabanggit ko kanina, si Rahab po ay isang prostitute. O babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Kumbaga, sa panahon din po natin ngayon, yung biyaya ng Panginoon, yung kagandahang loob ng Diyos ay para sa lahat. Kaya kung nandito ka ngayon, nanonood ka, ano man ang pinagdaanan mo, ano man ang pinanggalingan mo, ano man yung nakaraan mo, yung grace ng Lord ay para sa iyo din. At tayong lahat naman ay pinakitaan o nakadama ng kagandahang loob mula sa Diyos. Kaya nga tayo ngayon ay ligtas. Kaya sana po kung sino man po nakapakinig o nakakapanood ngayon, maintindihan po natin available ang grace ng Lord sa lahat ng tao. Ano man, sino man, at kung ano man yung pinagdaanan mo in the past, God's grace is for you, kapatid. Okay? Nakikita po natin dito, sa chapter 3 hanggang 4, yung pagtawid ng mga Israelita sa Ilog Jordan, crossing the Jordan River. Dito po, yung sinasabi ko nga kanina, ang daming miracles, ang daming magagandang ginawa ang Panginoon na kung sa panahon natin, hindi natin nasaksihan, pero sa Bible, ang mga Israelite nakita nila, kung papaanong pinatigil ng Diyos ang pag-agos ng tubig sa Ilog Jordan. Para makatawid itong mga Israelita, kailangan tumigil yung pagdaloy ng tubig. Pero alam niyo po, bago nangyari yan, may instruction ang Panginoon. Ang instruction ng Diyos, sabi niya, mauna muna yung may dala ng kabanantipan. Okay, may dala ng kabanantipan, tapos sunod-sunod na sila. Pero alam niyo po, nakikita po natin doon, pagtungtong pa lang ng mga paa, nitong may dala ng kabanantipan, unti-unting tumigil, huminto yung pagdaloy ng tubig. At sabi po doon sa kwento, na binasa po natin sa Bible, ay nakatawid silang lahat, tuyo yung dinadaanan. At after nila makatawid, dumaloy ulit yung tubig.
Di ba himala yun? Nakita na po kayo ng ganon? Tumigil yung paghagos ng tubig po ano. The Ark of the Covenant leads the way. Gaya po ng banggit ko kanina, yun yung nauna. Yung kabanantipan. Yung may mga dala ng kabanantipan. Dito rin, Israel set us up 12 memorial stones to remember God's power. Bawat isang lipi ng kanilang may daladalang bato. Yun ay palatandaan para maipakita na ang kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga, sa pagdating man ng panahon, yung mga salinlahi nila, may kukwento yung pinakita ng Diyos. Yun ay yung 12 memorial stone, alaala yun. At ang sabi, hanggang sa mga panahong ito, ay nandun pa rin yung mga bato na yon. Kaya nga ang sabi, God makes a way when we trust Him. Diba? Parang alam niyo po sana din para medyo maintindihan pa natin. Nung panahon pong yun, ay malalim po ang tubig. Hindi basta-basta makakatawid. May mga kasama silang bata. But when they trust God, gumawa ng way ang Panginoon. Sa buhay din po natin ngayon, at maaring tayong lahat dito ay may ganon din karanasan. The more na ibinibigay mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon, pinangahawakan mo ang kanyang mga salita, the more na makikita mo yung himala ng Diyos. Okay po? Kaya napakahalaga po na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kahit na kung minsan ay hindi natin naiintindihan. Di po ba? Malamang yung mga Israelite doon ng panahon na yon, mag-iisip din, paano kami tatawid ang laki ng tubig? Pero sabi, they trust God. Kaya mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Kahit na at kahit pa, na hindi natin minsan naiintindihan. Kasi sabi nga, ang Panginoon talaga, hindi natin maintindihan yung mga pinapagawa niya sa atin kung minsan, pero ang dulo naman ko palagi ay para sa ating ikabubuti. Sa chapter 6 naman, makikita natin yung pagbagsak ng Jericho, the fall of Jericho. Isa po ito sa mga sa mga pamilyar na mga kwento, mga kwento sa Bible, kung saan ay yung kanilang pader, yung wall of Jericho ay nag-collapse. Matapos sundin ng mga Israelita ang instruction. Kaya makikita po natin dito, napakahalaga po ng instruction mula sa Panginoon. Israel marches around Jericho for 7 days. Sa loob po ng 6 na araw, iikot sila doon sa Jericho ng tahimik. Okay? Walang nagsasalita o walang sumisigaw. Pero pagdating ng ika-7 days, yun, sabay-sabay silang sumigaw at kusang bumagsak. Diba, para pa bumagsak isa, kailangan para nakakita tayo ng pagbagsak, may lindol. Ito, walang lindol noon. Sumigaw lang silang lahat at sinunod nila yung instruction ng Panginoon. Okay? Kusang bumamagsak. At sabi nga, Rahab and her family are saved. Naligtas yung si Rahab at ang kanyang pamilya. Tinupad ng dalawang espiya yung kanilang iniwang pangako kay Rahab. At sinama din nila itong si Rahab at ang kanilang pamilya sa kampo ng mga Israelita. Ano pong aral doon? Victory comes through faith and obedience to God's command. Ang katagumpayan talaga po ay nararanasan ng bawat isa sa atin, maging tayo man sa panahong ito, kung nandun yung ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Okay po? Pananampalataya at pagsunod sa Diyos, ang dulo niyan ay tagumpay. Gaya din po na nangyari sa kanila. A lot of miracles happen those times. Pagdating po ng chapter 7 at chapter 7 and 8, defeat and victory at Ai. Okay? Ito naman po yung pangyayari kung saan nakaranas ng pagkatalo ang mga Israelita sa Ai. Bakit po? Sa kasalanang ginawa ni Akan o ni Akan. Okay? Pero matapos na magsisinit ang itong mga Israelita, ay pinagtagumpay din sila ng Diyos. Ano ba yung pinagbabawal? Pinagbabawal kasi na sasakupin nila yon, pero merong silang hindi pwedeng gawin. Pinagbabawal kunin yung mga naandun sa Ai. Okay? Pinagbabawal. Pero ang ginawa po nitong si Akan, may kinuha po siya. Barang ginto, pilak, at saka yung balhabal. Nagawa pa sa Babylonia. Nagkaroon siya ng interest. Ay di ba ang sabi ang instruction, walang pwedeng kunin. Akan secretly takes forbidden items from Jericho. Okay? At ang kasunod, God punishes Israel until the sin is removed. Diba po, may parusa na silang at yun nga ay natalo. Natalo sila ng mga taga-Ai. Pero,
At sinabi nga ng Panginoon, siyempre nagtanong si Joshua, Panginoon, bakit po kung papalipol nyo lang din naman po kami? Para nagtatanong itong si Josue. At ngayon, sinabi nga ng Diyos, kasi meron sa inyo na sumuway. Meron sa inyong hindi nakinig. At kinabukasan niya, pinatawag ang lahat ng lipi at pagkatapos noon ay nalaman na itong si Akan ay merong ginawa. Inamin naman niya kung saan niya nilagay yun. At nagkaroon nga ng repentance. Pero si Akan at ang kanyang pamilya nagkaroon ng punishment. Ano po ang maaral na makukuha natin dito? Sin leads to consequences. But repentance restores God favor. Ang kasalanan po talaga ay palagi yung merong consequence na kailangan. Kaya po nung nangyari sa kanila, kahit naman po sa panahon natin ngayon, di ba? Pag may kasalanan, may consequence yan sa dulo, nahaharapin. Pero ang tao raw na nagsisisi, sabi nga dito, repentance restore God's favor. After that situation, nagkaroon talaga ng repentance sa mga Israelita, nagkaroon na ng panas sa Akan, po. Ang nangyari, nanalo naman sila sa labanan. Okay po? Eto na. Ito yung isang bagay po na dapat ma-highlight din po sa atin ngayong gabi. Yung number 6, doon sa chapter 9 po ng Joshua, the Jebusite deception. Nilinlang nitong mga taga-Gibeon. Gibeon po ang mga Israelita. Taga doon lang din sila. Pero ang ginawa nila, nagpunta sila doon na may dalang tinapay na may amaga, mga kasutan nila, mga chinelas na, pudpud na. At sinasabi nila na sila ay nanggaling. Nagpanggap sila na sila ay nanggaling sa malayong lupain. At sinabi nila gusto nila makipagkasundo. O baga parang dahil nabalitaan nila kung ano mga nangyari doon sa mga karating nilang bayan na natalo ng Israelites, ng mga Israelita. Kaya ngayon, gumawa sila ng treaty o ng pakikipagkasundo. Joshua failed to ask God for guidance. Nakita nila yung pagkain na dala-dala na may amag na nga. Parang mainit pa po ito nang umalis kami sa aming lugar. Pagdating namin dito, may matigas na. Parang yun yung kanilang proof. Ito yung nangyari po hindi sila nagtanong sa Panginoon. Ayan. Joshua fails to ask God for guidance. Kaya sila narilang Kaya ngayon, Israel is forced to honor the treaty though they were deceived. Dahil ang mga pinuno ng Israel na parang pumayag, parang nakipagkasunduan, ang sabi kasi nito mga taga-Gibeon, ang sabi nila, gawin na lamang po ninyo kaming alipin. At dito na lamang po kami. Yun ang kanilang sinabi. Tatuklasan nila later on, na tagaroon lang din sa karating, sa lugar kung nasaan sila. Pero dahil nga nakapagbitaw na ng salita sa pangalan ng Panginoon ng Yahweh, kaya inano pa rin nila in-honor, hindi nila ginalaw o hindi nila sinaktan o wala silang ginawa, kundi ginawang alipin na nga yung mga taga-Gibeon. Ano po ang aral doon? Seek God's wisdom before making decision. Napakahalaga po nito mga kapatid, na tayo ay humingi ng guide, ng karunungan mula sa Diyos bago tayo magdesisyon. I myself, naranasan ko yan. Nagkaroon ako ng failure, nagkaroon ako ng pagkakamali dahil nakalimutan na humingi muna ng guide sa Panginoon, na overwhelm. Matagal na pong nangyari yun, parang lang later on, po yung sa may usaping kaperahan naman po yun, sa finances po yun, na nagkamali po ako doon dahil hindi ako nagtanong sa Panginoon. About sa insurance po siya, I forgot the year, 2018, 2019 po, nag-decide agad ako na magkumuha ng insurance, kaya ang biro ko sa mga nakausap ko that time, nabudol ako. But the truth is, hindi naman talaga ako nabudol. Kumbaga lang, hindi ko na tinuloy yung sa insurance. Kasi meron akong tinanong na kaibigan, na kapatiran, at sabi niya parang talo pag tinuloy ko pa yun. Pero sabi nga, hindi ako nagtanong muna, hindi ako nagmingi ng guide sa Panginoon, kaya naging failure. May naging problema po. At sa atin din pong buhay, marami tayong desisyon na ginagawa every day. Merong mga minor decisions, may mga major decision, at kapag hindi tayo nagtanong sa Panginoon, humingi ng guide o ng wisdom from the Lord, pwede tayong mag-fail. Pero alam niyo mga kapatid, isa lang alam ko na hindi mo na kailangan humingi ng wisdom sa Lord. Kung dapat bang gawin o hindi sa pagdesisyon na yon. Yung pag-share ng gospel. Hindi natin tanongin sa Lord na, Lord,
Dapat ba ako mag-share ng gospel? Hindi na po. Common na po yun na dapat tayo mag-share ng gospel, lalo sa panahon natin ngayon na maraming taong naliligaw ng landas. Kailangan po nila ang mabuting balita ng kaligtasan. They need Jesus in their life. Yan po ang pinakamagandang decision na ating gagawin na mag-share po ng gospel. Okay, nakita po natin na yung iba't ibang himala na ginawa ng Panginoon sa Joshua, nakita po natin kung paanong nakatawid sila sa Ilog Jordan. Nakita natin kung paano bumagsak ang wall ng Jericho. Ito naman, makikita din natin kung paano tumigil ang araw. Ito po sa chapter 10, the sun stands still. Noong panahon po ng during the battle, Joshua prays for the sun to stand still. And God grant Israel extra daylight. Kaya nanalo yung mga Israelita. Isipin niyo po, nag-pray sa Joshua na tumigil yung araw. Di ba pag ang araw, lulitaw yan, tapos lulubog na rin. Pero ito sa chapter 10 po, nakita natin, nag-pray. Nag-pray itong si Joshua, at pagkatapos, ayun nga, ang prayer ni Josue. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Yan ang sabi niya. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa mata ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Isipin niyo po natalo na nito mga Israelita yung 5 hari ng Amorite. Sabi niyo, Israel defeats 5 Amorite kings. At alam niyo po sa labanang ito, hailstone kill more enemies than sword. Nagpabagsak na malalaking tipak ng yelo ang Diyos. Mas marami pa nga yung napatay dun sa nabagsakan ng mga yelo kaysa dun sa napatay sa espada o sa mga tabak nila ng mga panahon na yun. Po? Kaya sabi ko, yung ginawa na yun ng Panginoon ay pagkapatunay, the sun stays in the sky longer. Parang sa pagkakabasa ko po, yung pangyayari yun ay hindi naman naulit na. Natumigil ulit yung araw na hindi agad lumubog. Grabe, yung mga miracles na meron dito sa chapter sa Joshua, Ano po ang ibig natin, ang pong tinuturo sa atin doon? Anong lesson? God's control creation and fights for His people. Totoo naman po, di ba? Lahat ng nilikha ng Panginoon, pati ang kalikasan, kayang i-control ng Panginoon. Kaya yung araw po, tumigil. Tumigil yung pag-ano ng araw, hindi siya lumubog agad. Ito yung magandang part sa chapter 13 hanggang 22. Dividing the promised land. After the significant battle, Joshua distributes the land among the 12 tribes of Israel. Ayun. Naalala niyo po yung ginawa ni Caleb. Doon sa panahon na ang mga nagpadala ng 10 espiya and only Joshua and Caleb ang nagsabing, gawin natin yan. Wag lang yung bang sa chapter 14 po ng Numbers, na pinanindigan nila yung kanilang pananampalataya. Sinabi na, kaya natin yan. Natin yan. Yung pagkatagumpay natin, wag lamang natin ng Panginoon. Sabi ni Caleb, ito na. Caleb received Hebron for his faithfulness after 40 years. Yung pinangako kasi ng Diyos, nakita yung kanyang katapatan, yung pananampalataya. Ang sabi ng Diyos, sa lahat ng mga kasing edad noon ni Caleb, hindi nakarating sa promised land. Si Caleb lang ang bukod tangi at saka si Josue na nakarating doon. Kasi di ba yung mga nasa-census noon, namatay doon sa ilang dahil sa kanilang pagsuway. Para nanaig sa kanila yung takot, yung kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang lesson po doon, may award pala, may reward yung mga taong pinipili na maging tapat sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, may mga season din ng buhay natin na pipili tayo. Mananampalataya ba tayo o hindi? Pero ito si Caleb, kahit 2 lang sila, doon sa pinadalang espiya, karamihan against at nagsasabing, wag na, malalaki yung mga tao doon, mga higante mga tao, hindi natin sila kaya. Natakot. Pero si Caleb, pinatunayan niya kanyang pananampalataya, eto na. Pagdating sa promised land, natanggap niya yung kanyang reward. The Levites are given cities instead of land. Yung mga Levita na may mga pare, imbis na sa mga syudad, binigay sa kanila ay lupa. At dito rin, nagkaroon ng cities of refuge. Okay, kung saan pwedeng pagtaguan ng mga tao, ng mga refuge. Okay?
Ano po ang ating matutunan dito? God is faithful to His promises, giving His people their inheritance. Yung ipinangako ng Diyos ay Kanyang tinupad. Binigay niya. Yung nararapat sinabi ng Panginoon sa inyo yung kainan, inyo yan. Merong sinabi talaga ang Panginoon. Kaya mga kapatid, isa pang ating pumakita dito, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay tapat na Diyos. Hindi man tayo tapat kung minsan, ang Diyos ay tapat. Okay, sa kanyang mga pangako. Tayo nagmimintis, tayo nagkukulang, pero ang Diyos tapat na Diyos. Kaya kung ang Diyos ang nangako sa iyo, nung tinawag ka niya para maglingkod sa Panginoon, panghawakan mo yun, kapatid. Kasi ang Panginoon ang bahala sa iyo. Tutuparin niya kung ano man yung pinangako niya. Number 9. Ito na po yung 23-24. Joshua's final words and death. As Joshua near death, he urges Israel to remain faithful to God. Nung malapit na mamatay itong si Josue, hinihimok niya ang mga Israelita. Kaya niya pinaalala niya, Joshua reminds Israel of God's faithfulness. Nag-throwback o nag-reminisce itong si Joshua. Pinaalala niya sa mga Israelite kung ano ang ginawa ng Panginoon, kung paano naging tapat ang Diyos mula noon sa kanila. He calls them to serve God alone. At ang sabi niya nga, for me and my household, we will serve the Lord. Claim ko din po ito. Kayo din po ba? Claim nyo rin yan, na kayo at ang inyong sambahayan ay sama-samang sasamba at maglilingkod sa Panginoon. Okay, claim ko din po yan for my family. Joshua dies at 110 years old. Israel remains faithful for a time. Namatay po itong si Joshua sa edad na 110. Okay? 110 years old siya nang mamatay. At alam niyo po, nanatiling tapat yung mga tao, mga Israelita, for a time. Okay? Nanatiling, ano po yung lesson natin dito? A strong foundation in God helps future generation remain faithful. Kapag pala ang pundasyon ng mga tao, ng kanilang pananampalataya sa Diyos, may malaking tulong yon para yung mga susunod na henerasyon ay manatili ding tapat. May isang may isang nanay, every time na pumapasok sa school ang kanyang anak, ang gagawin niya, ipagpipray. Pagpipray niya, ipibless niya bago pumasok sa school. Ganon. Tapos meron din siyang kaklase, yung anak niya na ito, na kasabay pumapasok. Ang ginagawa, pinagpipray din. At pagkatapos, ay binibless. Alam niyo po, dumating ang panahon, itong batang ito na mga pinagpipray before, ay nagkaroon din ng sariling pamilya. Alam niyo po ang ginagawa nila? Pinagpipray din yung mga anak nila, yung mga bata. Kaya napakalaga po, mga kapatid, mga magulang na nakikinig po sa akin ngayon dito, sa ating pong spiritual journey, napaka-importante po kung ano ang ibinababa niyang pundasyon sa inyong mga anak. Kung paano nyo sila dinadala sa Panginoon, kung paano nyo sila pinapakilala sa Panginoong Jesus. Yung sila man sa murang edad pa lang ay makilala ng Panginoon at magkaroon ng, sabi nga, ng tamang relasyon sa Diyos at maintindihan din ang salita ng Diyos. Bata pa lang sila ay magkaroon na sila ng passion. Pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, passion pagdating sa pag-share ng gospel. Kasi sila po ang next generation. Kayo pong mga magulang ngayon, ang naghahanda sa inyong mga anak. Gaya nga po na madalas kong sabihin sa mga nalalay ko po, sa mga nakausap ko, may mga anak na lalaki, may mga anak na batang lalaki. Sabi ko, kapatid, ihanda mo, ikaw ay nagpapalaki ng isang anak na balang araw ay magiging head of the family. Kasi yun ang design ng Lord, di ba? Ang lalaki ay head of the family. Ngayon yung anak mo ay batang lalaki, ihanda mo siya. Ipiprepare mo siya. At ang preparasyon na gagawin mo ay makikita mo kung paano mo siya gagawin ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Salamat po sa Panginoon, ang ating simbahan ay balansing simbahan na kung saan tinuturo pati yung sa mga practical, pati kung paano po yung sa buhay po natin bilang mga magulang, mga anak. Kaya mga kapatid po, mga kapatid ko minamahal, ngayon pa lamang po ay atin ng ngayon pa lamang ihanda na po natin yung mga next generation. Kung may anak ka, kung may apo ka, kung may pamangkin ka, kung may bata sa inyong bahay, ngayon pa lang,
akayin mo na, ipakilala mo na ang Panginoon. At magkaroon din siya ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Even a child ay magkakaroon na ng pananampalataya, ipinakilala mo, hindi lamang sa pagsasalita, kung papaano yung lifestyle natin sa ating mga bahay. Kasi ang mga bata po ay hindi naman nakabase sa kung ano ang lumalabas sa ating bibig, kung hindi, kung ano ay yung ginagawa natin sa loob ng tahanan. Kaya kung kayo po ay may mga anak, may mga apo, mapalad po kayo. Ibig sabihin, nagtitiwala ang Panginoon sa inyo na ang inyong mga anak, ang mga supling na yan, ang mga apo na yan, ay talaga namang gagabayan po ninyo patungo sa tamang direksyon. Direksyon papunta sa Panginoong Yesus. Direksyon na kung saan lalo maglalapit sa Panginoon, lalalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos. The best legacy na pwedeng iwanan ng isang magulang o ng mga magulang sa kanilang mga anak ay yung magkaroon sila ng tamang relasyon sa Diyos at magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Sa kabuuan po, ang aklat ng Joshua ay tinuturo. Sabi nga dito, the book of Joshua teaches us that God's promises are fulfilled when we trust and obey Him. Tinuturo na aklat ng Joshua na ang pangako ng Diyos ay nagkakaroon ng katuparan, lalo't higit kung andun yung pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Pagpapaalala din sa atin, it reminds us that faith, courage, and obedience lead to victory. Sa totoo lang po naman talaga, lahat tayo na-experience natin yan. Every time na pinapakita natin yung pagsunod sa Diyos, yung pananampalataya, ang dulo nito ay katagumpayan. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, thank you so much, Panginoon. 24 chapter ang meron ang Joshua, pero mula doon, Panginoon, may tinuro kayo sa amin na mahalaga po na aming ting maisapamuhay. Lakaran din po namin ito, Panginoon. Hindi lamang siya maging head knowledge for us, Panginoon. Kung hindi, maging guide po namin yung mga nangyari po sa kanila. Wala man kami sa panahong iyon, pero may natutunan kami mula doon na napakahalaga po ng pagtitiwala at pagsunod sa iyo, Panginoon. Hindi naman kayo nagbabago. Kung ano kayo noon bilang Diyos, same God pa rin na sinasamba po namin ngayon. Kung kaya niyo pong gumawa ng himala noon, kaya niyo pa rin gumawa sa aming panahon. Ang aking pong panalangin, Panginoon, makaranas po kami ng iba't ibang himala mula sa iyo, Panginoon. Maging way para higit na magtiwat manampalataya kami, Panginoon. At makita din ng lahat ng mga tao sa aming mga paligid, Panginoon. Kung ano po yung aming lifestyle, kung paano kayo kumikilos sa aming mga buhay. Tunay naman, Panginoon, na wala kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya salamat po sa iyong gabay, salamat po sa iyong mga salita na siya namin sinusundan, na siya namin, Panginoon, na ginagamit, Panginoon, na panuntunan sa buhay, na standard, Panginoon. Thank you po, Panginoong Diyos, na sa maiksi po namin napakinggan ngayong gabi. Alam po namin may iniwan kayo sa bawat isa po sa amin. Ang aming pong dalangin, Panginoon, patuloy po na maghari kayo sa aming buhay. Patuloy na katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin. At gaya po, Panginoon, ni Josue, kikilayin din po namin yung sinabi niya. For me and my household, we will serve the Lord. Salamat po, Panginoon, na hindi lamang kami, kundi marami pang pamilya, Panginoon, sa lugar ng Cavite, Panginoon, ang patuloy na makakilala sa iyo, magkakaroon ng tamang relasyon sa iyo, at magiging kabahagi din, Panginoon, ang misyong iniwan mo sa lupa. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong lagi naman ang papuri, parangal, pagdakila, sa pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen.